So what's up mga ka-action, no? Muli naman po tayo nagbabalik sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga kakamping. Okay, may gusto lang po ako na i-share sa inyo. Ano na ba itong nangyayari sa mga Duterte? Oo. Ano ba ito? Panic mode? O drama mode? Kasi kaninang umaga ko pa ito namomonitor eh. Kanina ko pa. May mga vlogger na nag-cover na nito sa issue na ito. Kasi nga may isang DDS kagabi nag-live at nanawagan sa kapwa niya mga supporters. May pito-pito pa nga siya eh. May sarbato pa nga siya nadala eh. Kasi daw nakatanggap daw siya ng tawag mula kay Kitty Duterte na naghihingi daw ng tulong. Tapos ito naman, si Pulong, kinukundina niya ang panghaharas daw ng CIDG. O eto ho mga ka-action, mabuti itong sinasagot agad ng PNP. Itong tagapagsalita o ex-spokesperson ng PNP na si Police Colonel Jean Pajardo or General na ba ito siya? Ayan, nagsalita na nga po ito. Dito natin malalaman kung totoo nga po itong kumakalat na di umanong posibleng i-raid daw ang bahay ni dating Pangulong Duterte. Sus Maria Josep, di ko na alam tuloy kung ano ba ito. Ginagawa ba ito ng Duterte para kaawaan sila? Para makakuha ng simpatya sa taong bayan? Oo. Abay, eto ho, panoorin po muna natin to mga ka-action. Gladys, kumusta na ngayon ang sitwasyon dyan sa bahay ni dating Pangulong Duterte? May nangyari bang doon? Monica, patuloy pa rin ang pagdating ng mga taga-suporta ng dating Pangulong Duterte hanggang sa mga oras na ito at may ilan pa rin na nananatili upang magbantay sa labas ng kanyang bahay at as of the moment, Monica, ay walang nangyayaring search or raid. Muling dumagsa ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa labas ng kanyang bahay dito sa Davao City kagabi. Ito ay matapos mapanood ng mga Davaoenyo ang isang Facebook Live ng supporter at volunteer ng mga Duterte na si Paulo Lino Canillo. Bagaman walang nangyaring raid kagabi hanggang ngayon, ay patuloy ang pagdating ng mga supporter ng dating Pangulo upang mag-abang at magbantay sa posibleng o manoy gagawing raid ng otoridad sa kanyang bahay. I'm very, very mad because one... Ito yung naka-live kagabi na may pito siya nadala, yung sarbato para maglalaro ng basketball. Why does it have to be like this? Alam mo yun? But I am very proud na mas in ordinary Davaoenyo, I woke everyone up because that's what Kitty said, call for help. And the only thing that I can do and I can think of was just go live and ask for help. Ayon kay Paulo, nakatanggap umano sila ng tawag mula kay Kitty Duterte na humingi ng tulong sa mga tao. Alam mo yung sa boses niya talaga na she was really scared. But she was trying her best to stay calm. Kami, I knew that was something serious. And the last thing I said to her na, Kitty, I got you. Samantala, naglabas naman ng saloobin si Congressman Paulo Pulong Duterte hinggil dito. Kinukundina ni Naglabas agad ng saloobin. May nangyari ba? Pulong? Congressman, may nangyari po ba? Pambihira naman talaga. Paano nangyari ang salitang panghaharas? Wala naman nangyaring raid. Diyos ko. Ay, ambot na lang sa kanding na may bangs. Ano na nangyayari nito? Kung ano-ano na lang ang Diyos ko po. Hindi ko nga alam kung ano ba ito. Drama para kaawaan sila ng tao or makakuha sila ng simpatya ng tao. Maria Jose. na nito ang panghaharap ng Criminal Investigation and Detection Group sa kanilang pamilya. Sa kanyang pahayag, 30 CIDG operative at 90 staff personnel mula sa Luzon ang dumating sa Davao. At sinabi nitong nakadocument ang lahat at kinukuha nila ang mga pangalan ng sangkot. Samantala, itinanggi naman ng CIDG ang naging pahayag ni Congressman Pulong Duterte sa umano'y panghaharas nila sa kanyang pamilya.
he denied po na meron po silang operation po sa Davao po. So, hindi po natin alam kung saan po hinugot o kinuha po ng ating kagalang-galang na congressman po yung information po na nandoon po ang mga tauhan po ng CIDG to conduct operation po. At yun po ang pinapasabi po at pinaparelay po ni General Torre. He has no knowledge whatsoever about the operation allegedly ng CIDG doon po sa Davao. Lumabas ang naturang pahayag ng kongresista kagabi kasunod ang impormasyon na may gagawing search or raid sa bahay ng dating Pangulo. Itinanggi naman ng Philippine National Police ang aligasyong ito. Monica, sa ngayon ay patuloy ang pagdating ng mga taga-suporta ng dating Pangulo at gaya ng ating nabanggit kanina, may ilan na talagang nanatili simula kagabi upang magbantay dito sa labas ng bahay ng dating Pangulo at bilang security measures, lahat ng pupunta dito or at least bibisita within the area ay kailangan munang magpatala. Yan muna ang ating update mula dito. Ayan po mga ka-action, mga kakamping. Very clear. No? Maganda po itong sagutin agad ng ating mga magagaling, mga magigiting na PNP. Di ba? Saan kaya nakuha ni Pulong ang informasyon? Ewan ko pa dito sa ating mga Diyos ko po, mga ka-action. Ito po. Magbasa po tayo ng mga ilang komento ng ating mga kababayan. Magbasa po tayo, ha? Ito po ang mga reaksyon ng ating mga kababayan. Sabi ni Rosalie, basta kay Rosalie na lang, di ko nabanggitin ng kumpleto. I-read yung sarili nila. Galawan nyo ang kingkoy at ginawa nyo na yan. Si Baste, ang sabi niya sa interview, i-read daw ang bahay nila. Pero ang ending wala naman. Wala naman palang operasyon. Tama na. Tigilan nyo na. Tigilan nyo na ang panluloko nyo. Correct. Hindi naman totoo eh. Diyos ko po. Sabi naman ni Kai, ayan, mga desperado na lahat ng gagawin para mapabagsak, nagmumukha na kayong kaawa-awa. Di ba? May tagapagtanggol din dito sa mga Duterte. Mga ano din, dapat kunin na ng ICC Bato Sara Bungo. Sabi naman ni Dilos Lloyd, oy Pulong, ipot, harassment ka dyan? Karma yan, tulig. Sabi naman ng isa, paawa ipik. Ay, Diyos ko na lang kung ano-ano na lang itong mga kwento. Diyos ko. Mabuti naman ito at naliliwanagan agad tayo. Sinasagot agad ng ating mga PNP. Ayan po, very clear. Okay? So, yun lang po guys, gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.